Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, nagpaplano po or gustong amyendahan po ni Senator Robin Padilla yung batas na ipinasa ni Senator Kiko Pangilinan. So ano ba yung batas na to na gustong iamyenda ni Senator Robin Padilla? Ito po yung Juvenile Act kung saan nga po sinasabi doon na yung edad 15 pababa kapag nakagawa po ng isang krimen, malamang mga heinous crime, mga ganyan, parang lumalabas kasi parang exempted sila sa batas at hindi sila makukulong. So marami sa mga kabataan ngayon sa panahon po natin nakakapag-commit po ng mga heinous crime at ang kanilang sinasabi dahil sa kanilang paniniwala at kanilang naririnig, nababasa na kapag below 15 years old ka, parang exempted ka sa batas. Kaya nagpapanukala po rito si Senator Robin Padilla na itaas po o ibaba pala yung age of criminal liability po ng Juvenile Act ni Senator Kiko Pangilinan, pero dahil nga sa yung batas niya, yung planong iamyenda, siya yung una ngayon dito talagang nasabi nating tutol doon sa plano ni Senator Robin Padilla. Pero syempre, marami sa mga senador ang suportado po yung panukala ni Robin Padilla na ibaba nga po yung edad ng mga minor de edad na makakapag-commit po ng heinous crime. So ito, panoorin po natin ano ba yung pinaka-konteksto ng sinasabi rito ni Senator Robin Padilla at sino-sino yung mga senador na suportado po yung kanyang panukala at ano po yung paliwanag naman ni Senator Kiko Pangilinan kung bakit ayaw niya or parang tutol pa siya, hindi pa niya tinatanggap na mapalitan yung age ng mga pwede nang mapanagot sa batas. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang ito. Itong si Senator Kiko Pangilinan, tutol na ibaba sa edad na 10 ang criminal liability ng mga nasasangkot sa krimen at ilang mga senador pabor doon sa naturang mga hakbang. May balita si Bombo J.C. Galvez. Mariing tinutulan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang panukalang isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng pananagutang kriminal para sa mga kabataang sangkot sa heinous crimes. Alam niyo ba kung bakit siya kumbaga bakit siya tumututol doon sa planong pagbaba ng ng age of criminal liability? Kasi dahil nga kanya yung batas na yan, yung Juvenile Justice Crime Prevention Act na yan. Siyempre, yun yung may iwan yung legacy. Hanggat hindi yan na-amend, lalabas siya yung primary author o siya yung talagang turmabaho ng batas na yan. Pero once yan kasi na-amend, ang pinaka matatanda yung magiging, sabihin natin, magiging mas makikilala yung huling nag-amend. So, makawala yung legacy rito ni Kiko Pangilinan, kaya talagang tumututol siya rito na maamyendahan yung kanyang batas. Talagang ipipilit niya rito, ipagtatanggol niya yung kanyang batas para hindi na mabago yan. Sa plenaryo ng Senado, iginit ni Pangilinan na ang solusyon sa isyu ng mga kabataang lumalabag sa batas ay hindi sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344, kundi sa maigpit na implementasyon nito. Kahit pa kanya 10 taong gulang ang isang bata at nakagawa ng mabigat na krimen, gaya ng panggagahasa, nakasaad sa batas na may minimum na 1 taong sapilit ng pagkakakulong ito. Maaari rin anya itong ma-extend, depende sa magiging desisyon, alinsunod sa umiiral na probisyon ng batas. Kaya naman Biruin nyo, no? Ang kaso, rape, tapos 1 taon lang makukulong at depende pa yun. Depende pa yun kung yun may extend o hindi. Parang kung ilalagay mo yung sarili mo doon sa biktima, sa pamilya ng biktima, parang ang hirap tanggapin na binalanghiya, sinira yung buhay ng mahal mo sa buhay. 1 taon lang ang pagbubunuan
Yung o sabihin natin pananagutan niya 1 taon lang siyang mananatili sa bahay Pag-asa kasi hindi naman pwede ikulong eh. 'Di ba? Hindi mo pwede siya isama doon sa sa regular na kulungan. So malamang sa malamang dadalhin 'yan sa mga rehabilitation center, yung nga bahay Pag-asa, kung may Boys Town pa, ewan ko lang kung may Boys Town pa. Pero dati kasi 'di ba may Boys Town, dun usually dinadala yung mga kabataang nasasangkot sa mga krimen. So parang ang hirap lang tanggapin doon sa pamilya, sa biktima, sa nagmamahal doon sa biktima, na 1 taon lang or mahigit lang sa 1 taon yung kailangan bunuin ng isang minor de edad na gumawa ng heinous crime. 'Di ba parang doon pala makikita mo na parang hindi patas yung batas na ginawa na parang lumalabas dito parang mas pinoprotektahan pa nila yung suspect kesa doon sa biktima. Parang ang lumalabas dito mas may karapatan pang yung kumbaga yung alam niyo yun, yung mas binibigyan pa nila ng pansin yung buhay nung taong sumira doon sa buhay ng taong sinira niya. Yun yung pinakamadaling explanation eh. Itong suspect na gumawa, itong minor de edad na to, dahil nga bata pa, so sinasabi nila masasayang naman yung buhay niya, sayang naman yung panahon niya, ilang taon pa lang yung kanyang ang kanyang sinisimulan sa mundong ibabaw masisira na dahil makukulong siya. Pero hindi nila inisip paano naman yung sinirang buhay nitong minor de edad na to. 'Di ba? Parang doon pala makita mo unfair na eh. Unfair na yung may pagka-unfair na doon sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. Pero hindi lang doon sa batas ni Kiko Pangilinan, parang kung titingnan mo sa ibang batas pa, parang mas pinoprotektahan pa nila yung yung karapatan ng mga akusado kesa dun sa mga biktima. Kaya naman malinaw niya sa batas ang obligasyon ng gobyerno na kumilos agad at kung hindi ito nasusunod, ang problema ay sa implementasyon at hindi sa mismong batas. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito. Hindi. Samantala, kinatig Naintindihan niyo yung sinasabi ni Robin Padilla. Kasi nga 'di ba sabi nga ni Kiko Pangilinan mandatory 1 taon lang pwedeng makulong yung minor de edad na gumawa nun. So si Robin Padilla, nilalagay niya yung sarili niya kasi doon sa sitwasyon, doon sa biktima. Diba? Parang ang hirap sikmurain na pagkatapos sirain, pagkatapos walang hiyain, pagkatapos balahurain nitong minor de edad na to, yung buhay ng kanyang biniktimang minor de edad din. Kahit hindi nga minor de edad Diba? Basta yung naging suspect, yung gumawa ng krimen minor de edad, parang ang hirap tanggapin na sinira niya, pinaka-worst, 'di ba? Pinatay niya yung biktima. 1 taon lang ang kanyang kailangan bunuin. Kung yun talaga ibubunuin niya, kung ito parang makukulong talaga. Pero kung hindi naman makukulong at dadalhin lang naman sa bahay Pag-asa, hindi naman siya totaling nakakulong doon. Ika nga rito ni Robin Padilla doon kwentuhan lang mangyayari, intervention lang, pagsasabihan, ipapakunawa sa iyo yung ginawa mong mali. Mga pwedeng ika-counsel sa iyo para magbalik loob ka. Ang tanong doon, kung yung ba itatatak sa utak ng minor de edad na gumawa ng krimen, yung mga intervention na sinasabi na yun. What if hindi? 'Di ba? So 1 taon lang ang kailangan niyang bunuin at lalaya na uli sila.
paano naman yung biktima? Paano naman yung mahal sa buhay ng biktima? Ano ang mararamdaman nila? Sana kinonsider din yun nung gumawa sila ng batas na yan. Sana kinonsider din nila kung paano bibigyan, paano nila, alam niyo, paano makakuha ng tamang hustisya yung mga biniktima nitong mga minor de edad na meron ng utak kriminal. Ito naman yung kay Idol Rapi Tulfo kasi alam niyo, ang sarap kasing pakinggan kapag nanggagaling kasi yung mga experience nila. I mean, yung mga sinasabi nila based sa kanilang mga experience. Kasi tulad yan si Robin Padilla. Kumbaga, alam niya yung galawan sa grounds, sinasabi nga sa lansangan. Kahit itong si Senator Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Bato de la Rosa, si Congressman Marcoleta, sila kasi yung mga nagbigay ng mga ng privilege speech din at sumasang-ayon sila doon sa sinasabi ni Robin Padilla na yung gusto niyang mangyari. Kasi nga itong mga to, alam nila yung nangyayari sa lansangan. Huwag na yung grounds kasi medyo yun hindi naiintindihan ni Kiko Pangilinan yun ng mga mga pro gumagamit sa mga karapatan ng mga bata. So yun ang ito kay Rapi Tulfo kasi alam nila yung nangyayari sa lansangan. Nakakausap nila yung mga biktima ng mga minor de edad, yung mga pinagagawa, nakikita rin nila. Kaya yung mga sinasabi nila, ito talagang ramdam ng mga kababayan natin na araw-araw na nakakasalumuha o nasa lansangan at inilalaban yung kanilang buhay. May tawid lang yung kanilang mga pang-araw-araw. So nakikita nila yung mga kabataan na talagang kulang sa gabay, talagang may utak kriminal. So yun yung hindi matanggap kasi dito ng mga gustong ibaba yung criminal age nitong mga kabataan na to. Kinatigan naman ni Senator Rafi Tulfo ang isinusulong ni Padilla. Binanggit ng senador ang ilang kasong natanggap niya sa kanyang programa sa radyo kung saan nasasangkot umano ang mga minor de edad sa iba't ibang krimen. Git niya, panahon na upang masuri kung epektibo pa ba ang kasalukuyang batas para masugpo ang pagdami ng mga kasong kinasasangkutan ng mga kabataan. Meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. So sasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga menor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas. Nanawagan naman si Senator Erwin Tulfo na dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development na bigyan ng sapat na pondong ahensya para makapagtayo ng mas maraming pasilidad para sa mga batang lumalabag sa batas. Ayon kay Tulfo, malaking problema ang kakulangan ng rehabilitation centers at juvenile facility sa bansa na dapat ay tumutugon sa pangailangan ng mga minor de edad na sangkot sa krimen. Ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi, nung ako po nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan. Sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po ay naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng pulis kung saan ilalagay ang bata.
dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. Para sa So, nakita nyo, di ba? Nagagamit ng mga minor de edad, mga kabataan na mayroong criminal minds, yung batas. Alam nila kung paano nila lulusutan. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, mayroong birth certificate ang timanong nakaabang kapag yung isang minor de edad nakagawa ng kasalanan, mayroong birth certificate kasi malinaw sa batas kapag 15 years old pababa, wala kang, kumbaga yung criminal liability mo, depende kung ikaw ay merong discernment. So ano ba yung discernment? Doon, yung discernment na yun, ang ibig sabihin, kung babasahin nyo yung nandun sa Juvenile Act na yan, kailangan patunayan ng gobyerno na itong minor de edad na to ay wala pang discernment. Kumbaga, hindi pa niya alam ang kanyang ginagawa or alam na niya yung kanyang ginagawa. So ngayon, itong bata na to, sabihin na natin totoo. Huwag na tayong magmaang-maangan. Ang mga kabataan ngayon, matatalino na. Hindi na yan yung kagaya dati na hindi sila bukas sa panlipunang usapin. Alam niyo yung panahon ng mga 80s and 90s, hindi pa ganoon ka-active yung mga kabataan pagdating sa lipunan. So ang talagang ibinibigay lang sa mga bata is maglaro, mag-aral. Ganun lang yung talagang nila. Wala pang technology nun, wala pang internet. So nakikita na kung papansinin nyo, mga panahon na yon, ang kabataan talagang maglaro lang, trabaho, di ba? Yung mga nasa probinsya, tumulong sa mga gawaing bukid para matulungan yung kanilang mga pamilya, di ba? So yun lang talaga, doon lang umiikot yung pang-araw-araw na pamumuhay ng isang simpleng mamamayang Pilipino. Ngayon, as time goes by, nag-evolve. So tumatalino na ngayon yung mga bata at itong mga politiko natin dahil gusto nga nilang bigyan ng karapatan yung mga kabataan na i-express nila yung kanilang nararamdaman. Yan yung ginagamit nila na kailangan daw, kumbaga, dahil nga demokrasya tayo, yung wag supilin yung kanilang saloobin na mailabas yan. So, meron tayong freedom of expression and speech. At yun ngayon yung kinakapitalize nitong mga sympathizer ng NPA. Kaya yung mga kabataan, lumalakas yung loob na suwayin yung batas to the point na yan na yung binabastos na yung ating gobyerno, yung mga nakatatanda, di ba? Yung mga opisyal ng gobyerno, natututo na silang kumbaga lumalawak na yung kanilang kaalaman pagdating sa demokrasya sa mga karapatang pantao. Kaya nagagamit nila ngayon yung mga ganyang klaseng batas dahil nga minumulat na sa kanila. Kaya ngayon, yan yung ginagamit ngayon ng mga kabataan na once na sila may criminal mind. Sabi nga ni Robin Padilla rito kung ang iniisip nyo yung mga criminal mga malilitang utak, mga bobo, mga tanga, hindi. Sila pa yung pinakamatatalino pagdating sa paggawa ng krimen. Andyan yung talagang kaya nilang mag-isip kung paano nila lulusutan yung kanilang mga gagawing paglabag sa batas. Tulad niyan, nalaman nila na sa Juvenile Act ni Kiko Pangilinan, kailangan lang mapatunayan ng gobyerno na alam mo na yung ginagawa. What if sabihin ng bata, hindi ko pa po alam ang aking ginagawa. Siyempre, kukuha ng abogado yan. At yung abogado, siyempre, yun na ikakapitalize niya ngayon. Yung discernment na nakalagay doon sa Juvenile Act ni Kiko Pangilinan. Pag tinuruan niya ng abogado, sabihin mo, hindi mo alam ang yung ginagawa. Siyempre, itong bata, gagawa na ng kwento yan. Paninindigan niya, magiging artista na yan. So, ang ending, sabi nga dito ni Senator Erwin Tulfo, pag yun ang binanggit na ngayon ng bata, yung pulis, nagkakaroon na siya ng alinlangan. Paano nga naman niya ikukulong kung minor de edad? May batas.
'Di ba? Lalo na kung yung bata nasabihan or nagkaroon na ng abogado, kung kumuha ng abogado yan galing sa CHR, sa human rights, sa sa PAW, 'di ba? So, mas nalalaman na nila ngayon kung paano nilalaro yung batas. Kaya nga sabi nga 'di ba, yung iba nagiging biruan yan. Totoo yan, nangyayari yan. Na nagiging biruan yan na pag meron silang planong gawing kalokohan kahit biruan lang, sasabihin magdala ka ng birth certificate para hindi ka hulihin ng pulis. Or kung hulihin ka man, pakakawalan ka pa kasi minor de edad ka. So yun talaga yung nangyayari sa grounds na hindi alam ni Kiko Pangilinan. At hindi pinagandaan, sabi nga dito ni Erwin Tulfo uli. Nung ginawa yung batas yan, hindi pa handa. Bakit? Kasi wala nang kulungan para sa mga bata. Di sana nung ginawa yung batas na yan, bago i-implement, nagpagawa na sila. Kung ikaw yung implementation, sabi natin ikaw yung gumawa ng batas na yan, sana naisip mo rin, yung pondo ko, nagkusa ka na. Yung pork barrel mo, kung ano man yung makukuha mong pondo sa gobyerno, pati sweldo mo, isama mo na. 'Di ba? Obligahin mo per city, per LGU, kailangan meron silang juvenile na kulungan. Para yung mga gagawa ng heinous crime o kahit mga petty crimes lang, pwede nang dalhin doon. Hihiwalay na lang, depende lang kung ano yung kaso. Doon na lang ihiwalay. Ang problema wala nga. Kaya nga yung pulis hindi alam anong gagawin. So, ang ending niyan, pakakawalan. Kahit umabot pa sa korte yan, sinabi nga rin ni Senator Rapi Tulfo, meron siyang nakasagutang piskal. Ano daw gagawin ng piskal? Nasa batas. Kapag 15 years old below, kailangan may discernment. Ngayon, kung makikita ng piskal na walang discernment, so ang ending, pakakawalan yung bata. So ang ending, ang talo, yung biktima. Di ba? Pansinin nyo, ang laging talo yung biktima. Kasi kailangan yung biktima mapatunayan na itong bata o yung minor de edad na gumawa nun, may discernment na. Kung magaling na gumawa ng kwento, magaling umarte, di ba parang, let's say, sabihin natin, sige, for the sake of argument, sabi ni Kiko, meron daw mandatoring kulong. 1 taon. Lang yan. Heinous crime, 1 taon. Kaya galit na galit si Robin Padilla eh. Although respeto pa rin naman yung sagot niya. Pero ang punto niya, heinous crime ang ginawa ng rape. Pinatay. Tapos 1 taon lang. Kung yun ay mapapatunayan pa ha, depende pa yun. Kung hindi mapatunayan may discernment, di laya na. Diba? Or kung di man laya, andun lang sa bahay pag-asa, kinakausap lang, ini-interview lang, intervention lang. Diba? Parang ang hirap tanggapin doon sa pamilya ng biktima. Kaya sinusulong dito ni Robin Padilla na kailangan, ngayon pa lang, meron ng batas o gawin ng yung juvenile act na yan, i-amend para magkaroon ng takot yung mga kabataan, hindi yung magkaroon sila ng lakas ng loob. Kasi lumalabas parang imbes na katakutan nila tong batas ni Kiko, ito pa yung ginagamit nilang tsapa para makaiwas sila sa batas. Ang gusto mangyari ni Robin Padilla, baliktarin. Dapat itong batas na to, katakutan ng mga batang nagpaplano or nagnanais o para maiwasan man lang, maging deterrent man lang, na maging kriminal yung isang bata. Kasi kailangan ipaunawa mo sa bata, once na sila gumawa ng hindi maganda, meron silang pananagutan at makukulong sila. Hindi yung sasabihin mo sa batas mo na kailangan may 15 years old below. Pwede ka lang makulong kung may discernment. So doon pala nakita mo na may butas, ang laki ito. May discernment. So iiwasan ko yung discernment. So walang pinagkaiba yan sa batas ng graft and corruption. Isisingit lang natin. Bakit ayaw amendahan yung batas ng graft and corruption? Kasi nakalagay doon, masasabi mo lang graft ka kapag ang ninakaw mo sa gobyerno is more than 50 million yata. So, kailangan, pag ikaw magnanakaw sa gobyerno, huwag kang magnakaw ng 50 million.
ang nakawin mo lang 49 million para hindi ka makasuhan ng graft and corruption. Same thing dito sa Juvenile Act ni Kiko Pangilinan. Kapag ikaw 15 years old and below, malaki ang posibilidad hindi ka makakasuhan. Basta aminin mo lang o sabihin mo lang wala kang discernment, tapos umacting-acting ka na, may ilulusot ka na basta may dala kang birth certificate. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. So yun, tingnan natin kasi marami namang kung titingnan nyo rito, si Kiko Pangilinan lang yung talagang nag-oppose na wag baguhin yung kanyang batas. Pero si Robin Padilla nakakuha na kaagad siya ng suporta. So hindi lang kay Marcoleta, hindi lang kay Senator Bato, sa magkapatid na Tulfo, malamang kay Senator Bongo, siyempre, Calyado, hindi natin maiwasan yan. Peter Cayetano, nagsalita rin dyan. So, mapapanood nyo naman yan, yung naging Senate hearing nila tungkol dyan sa Juvenile Act na yan. Makikita nyo doon kung ano yung magagandang punto ni Robin Padilla na kaya gusto niyang baguhin yung or i-amend yung Juvenile Act na yan. So, ikaw lang ang tatanungin natin, ikaw ba pabor ka na ibaba yung edad ng mga batang pwede nang makasuhan at kailangan mabigyan ng takot yung mga kabataan nagnanais or sabihin natin para man lang maiwasan. Kailangan lang, kumbaga, sang-ayon ba kayo na yung sa sinasabi ni Robin Padilla na bigyan natin ng takot yung mga bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen dahil sila may pananagutan na kailangan nilang pagbayaran kaysa doon sa batas ni Kiko na parang ang dating pinoprotektahan pa yung karapatan ng mga minor de edad. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.